Let's pray. Father, we acknowledge your goodness of God, your faithfulness, your love and care to each and every one. That we could be able to reach this year 2026, Lord, na kami pa rin ay masigasig sa aming pagtatrabaho at ganun din sa paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na kumilos ka sa buhay namin, sa iyong salita na aming mapapakinggan sa hapong ito. Hayaan mo na ito po ay tumimo at maitanim sa kaibuturan ng aming puso. Father, thank you, Lord. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray for your blessing upon each and every one as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, let your blessing flow upon your people. In Jesus' name. Amen. Okay, so let us sit down. Praise the Lord. Hallelujah. Happy New Year. Happy Talagang Happy New Year ba? Happy Praise the Lord. Yeah, praise God dahil talagang alam ko po na bawat isa ay nagiging busy po tayo sa December. Dahil sa mga sa inyo, sa trabaho ninyo, sa trabaho din namin, all of us, we are busy for the Lord. Thank God dahil matapos ang taon na ang pinagbibisihan natin ay nandyan pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen? Okay, so I would like to greet you once again. Happy New Year! Happy New Year! First Monday ba ito? Apo. Taon? This is your first Monday, so we praise God. Ang topic natin ngayon is how to continue our journey with God. Kailangan na ipagpatuloy natin. Hindi dahil nagpalit ng taon ay ang akala natin tapos na ang ating paglilingkod. Kailangan na natapos na ang taon and we praise the Lord. Because ang dami pong nawala sa mundong ito ay talayo. Kahit mag-googles kayo, how many people died this year? Sabihin ninyo. In baga, buti nga, wala ka doon. Diba? Diba napakagandang isipin na sa kadami-daming namatay ay wala ka doon. Kahit sa araw na ito, because of the technology, you can know how many people are there in the hospital today. But we thank the Lord because you are not there. Di ba napakaganda yun? Isang bagay, maraming umuwi na sa Pilipinas. Ano yan? Marami nang umuwi sa Pilipinas. Maybe different reason why they went home to the Philippines. Maybe some are na-terminate. Ang iba naman, natapos ang kontrata, hindi nakahanap. Ang iba naman, not fit to work. Kaya napauwi sa Pilipinas. We don't know the reason. But we thank the Lord because until now, nandito ko pa rin sa Hong Kong. Wala ka sa earth. Sabi nila lang, heaven daw dito sa Hong Kong, earth o sa Pilipinas. Hindi naman. Kung bakit nila sinusutin na gano'n? Because if you go to the Philippines, you can really feel. Yan. Kaya, praise God. Ganun din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya titingnan natin kung paano tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod.
Because kung may goal ka sa buhay mo, na gusto mong pagdating ng panahon ay pupunta ka sa kaharian ng Panginoon, may goal din si demonyo sa buhay mo. Anong goal niya? Gusto ka din na pupunta sa impyerno. Ganun. Kaya tingnan natin kung paano tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay. I would like us to open our Bible in Matthew chapter 15. Sa Matthew chapter 15, let us start in verse 21. Okay. Sabi niya dito, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. Basahin natin hanggang 28. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Oh. Lumapit sa ating Panginoon at sabi niya, maawa ka. Sino ito? Ang Canaanite woman. Canaanite woman, lumapit sa ating Panginoon at sabi niya, maawa ka sa akin dahil ang aking anak ay, anong sabi doon sa 22? Ay nag-demon, suffering terribly. Sabi niya, grabe na pagka-demon possess. Alam niyo kung ma-demon possess ang tao ay mahirap yan. When I was assigned in Sanilo before, I was assigned na Sanilo before, may mother doon na talagang nade-demon possess, talagang yung anak niya is binihan ng kaaway. Nung pumunta kami, nag-pray kami, talagang mahirap na ma-deliver. Hanggat ang ginawa namin is nag-fasting kami ng 3 days. Fasting kami ng 3 days. Tapos pumunta kami doon kasi doon, ilang taon na nandoon sa kung saan ka sa Pilipinas, di ba may kubo-kubo kung saan sila nagluluto ng kainin ng baboy, gano'n? Lalo-lalo na doon sa mine, Sanilo Mines kasi yun. Kaya medyo hilig yung ginawa nilang kubo-kubo. Doon siya nakatira dahil natatakot sa mga tao. Ayaw nang lumabas. When we went there and pray after fasting, nag-pray kami doon, nag-worship kami sa Panginoon. Ay, alam niyo, parang akas na na-isling doon, tapos parang akas na nagkaganon. Kaganon siya. We continue to praise, we continue to pray and worship, ganon. Hanggat siya po ay na-deliver. Kaya, yan po ang pinaka-burden, isang burden ng kanyang nanay. But praise the Lord because that boy was delivered. And until now, yung mother niya, kahit matanda na, nakita ko ng anniversary, nagpapatuloy pa rin sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kung titingnan natin ito, mahirap yung kalagayan din ng itong Canaanite woman na ito. Okay? Verse 23, let's continue. Jesus did not answer the word. So his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Huwag ka munang aalis dyan. Sabi niya dito, nung lumapit yung Canaanite woman, humihiling ng tulong kay Jesus. Tingnan niyo ito.
Jesus did not answer him. Hindi umimik si Lord. Ano ang feeling mo? Kung pumunta ka sa isang tao, tapos sabihin mo, please, tulungan mo ako. Tapos, hindi umimik. Hindi umimik. Ano sa tingin mo? Ano ang reaction mo? Baka umalis ka dahil hindi umiimik. The worst is, ito, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Oh, naidagdag yung mga disciples niya, pumunta, pinuntakan itong Canaanite woman ay, kung saan si Jesus, at sabi nila kay Jesus, sabi niya, send her away. Palayasin mo siya, Jesus, for she keeps crying out after us. Grabe, ano? Baka sa isipan ninyo, baka sa iniisip ninyo, bakit ganun si Jesus? Baka ganun ang isipan ninyo. Kasi lumapit yung Canaanite woman, hindi umiibig si Jesus. Tapos sumunod na naman yung mga disciples, sasabihin yung mga disciples, send her away. Baka sabihin na, ano ba naman si Jesus? At ano ba naman yung mga disciples? Imbis nga si kasugin. Pero tingnan natin. Next verse. He answered. Ito si Jesus na naman ang sumagot dito. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. Ay, mas grabe na naman. Kasi, sabi niya sa Canaanite woman, nasuko lang ako sa mga nawalang tupa ng Israel. Kulang lang na sabihin, you are not included to my mission. Kasi Canaanite siya eh. Hindi ka kasama sa mission ko. Di ba napakasakit yun? Napakasakit yun. I was sent only to the lost sheep of Israel. Pero alam ninyo, sige, next verse. The woman, tingnan ninyo, the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Pero ang Canaanite woman na ito, kahit ganon, kahit pinapaalis, kahit sinasabi na you are not included to my mission, ang ginawa ng woman na ito, mas lalong lumapit at nag-kneel down sa kaanan ng ating Panginoon at sabi niya, Lord, help me. Grabe, ano? Siguro kung ako yan, umalis na ako. Noong oras na, first pa lang na, una pa lang na hindi umiimik, baka nilagay ko sa isipan, nakakahiya naman, umalis na lang ako. Baka ganon, ano? Hindi mas lalo bang sabi yung mga disciples, palisin mo siya, pahiyak-hiyak. Tapos nung nagsalita, sabi niya, hindi ka kasali sa mission ko. Ay, grabe, no? Pero tingnan natin ito. Hindi siya umalis, bagkos mas lalo siyang nag-kneel down at sabi niya, Lord, help me. Praise God. Next. He replied, ito na naman. Ito na naman sagot ni Jesus sa kanya nung nakalil down. You just imagine, nakalil down noon. Tapos sabi niya, please help me. Tapos sabi niya, Jesus, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Grabe naman. It is not right. Hindi karapat-dapat na kukunin ko ang tinapay ng aking mga anak at ibibigay ko sa mga aso. Ay, di ba napakasakit yun? Parang tinatawag mong aso na siya.
Oh. Naku nang tulog. Antay nakaprupang ni Jay. Alagang aso. Masaktan ka tupay niya. Di mas lalo yung sabi niya, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Ibig sabihin, aso ka. Hindi pwede. Nabibigyan ka. Hindi pwede. Nakaawaan ka. Pero alam natin dito, ang aso dito, talagang nakaka-importante. Yan. Yan ang employer ng iba. Aso, employer ng iba. Nasasamburan sila dahil sa aso at sa kapusa, kada pag-ong, kada... kaya kung minsan may baby sit, may dog sit, may cat sit, may fish sit. May lakay sit. Bakit sit? It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Pero alam ninyo mga kaibigan, next verse. Yes, Lord! Sabi yung kananay tumungan. Sabi niya, yes, Lord, she said. But even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Oh. Opo, Panginoon. Pero, sabi niya, kahit mga aso, may karapatan silang kumain sa mga pagkain na nahulog mula sa lamisa ng kanilang mga amo. Grabe, ano? Siguro kung tayo yan sa simula na, umalis na tayo. At tingnan ninyo ito. Pinaglaban niya. Okay. Tingnan ninyo ito. Sabi niya, kahit sabi ninyo, aso ako. Kahit sabi ninyo na hindi ako karapat dapat. Pero ang aso may karapatan kahit man lang sa mga pagkain na nahulog sa lamesa mula sa lamesa ng kanyang amo. Parang, oo, pero may karapatan pa rin ako. Sa bahay na ito, nakikibakay ako. Kahit sabi ninyo, aso ako. Pero tingnan ninyo ito. Verse 28. Verse 28, 21. Hindi maidagdag doon. Sa verse 28, ito. Then Jesus answered. Tingnan ninyo Then Jesus answered, Woman! Tingnan ninyo. Woman! You have a great faith. Tingnan ninyo. You have a great faith. Your request is granted. Hallelujah. Your request is granted. And her daughter was healed from the very hour. Hallelujah. Ganon pala ang may great faith. Na kahit anong sinasabi sa'yo, kahit anong ginagawa sa'yo, kahit ano ang hinaharap mo, nananatili ka pa rin. Kaya makita natin dito, para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon, is itong Samaritan woman, noong ay Canaanite woman, noong nagkasakit at nag-demon possess ang kanyang anak, hinanap niya ang ating Panginoon. Okay. Kaya unang-una, para tayo makalakad,
So that we could continue our journey with God is, in times of problem, seek God. Sa oras ng problema, sa oras ng kagipitan, sige, hanapin pa rin natin ng Panginoon. Kaya kahit sabi ninyo, oy, nafe-feel ninyo na parang may parang. Siguro, dahil sa problema, dahil sa mga circumstances. Pero ang napakaganda, para hindi kayo mawala sa paglakad ninyo, paglilingkod ninyo. Yan, kahit may problema, hahanapin natin pa rin ang ating Panginoon. Amen? Hanapin pa rin natin. Kahit anong mangyayari. Alam niyo, ano yan eh? Believer ka man at hindi ka believer, maraming problema. Yes. May problema ka pa rin. May madadaanan ka pa rin. But the good thing is, ang diferensya is ganito. Ang diferensya, ang unbeliever, kung ang daming problema, wala silang ibang maisip, kundi ang gagawin nila is mag-suicide, or kung ano ang gagawin nila. Pero ang diferensya sa Kristiyano, kahit may mga problema, alam nila na may Diyos sila na tatakbuhan. Kaya yan, hahanapin nila. Hahanapin natin ang Panginoon. Amen? Amen. Kita nyo, tingnan ninyo yung isang nanay, unbeliever. Yung anak niya, 2 anak niya. Alam ninyo, frustrated lang yung anak niya sa kanyang girlfriend. O anong nangyari? Nagbigti yung anak niya. Bigti yung anak niya. Noong December. Kaya tumawag yung nanay niya dahil gusto daw niyang may kausap dahil masakit ang kanyang sa nangyari. Yes. Wala silang ibang takbuhan. Anong gagawin nila? Yeah, gano'n lang. But we thank the Lord because we came to know God. Na lahat ng problema may solusyon sa Panginoon. Kaya ang napakaganda na gawin natin in times of problem, seek the Lord. Amen? Another is, na makikita natin, makukuha natin dito sa aral na ito is, don't be easily discouraged. Don't be easily discouraged. Dahil hindi ka makarating sa paruroonan mo kung ikaw ay nakakadlangan at madi-discourage ka kaagad. Pero tingnan ninyo ito, kahit sinasabi nila na, kahit hindi sila umiinig, kahit sabi nila na, send her away, kahit sabi nila na, ikaw ay aso, hindi na didismaya. Hindi na didismaya. How about you? Ba, may nakita ka lang sa church na, nadismaya ka na. Or hindi ka lang nag-greet na Happy New Year, nadismaya ka na. Iba naman ay sasabihin, sister, kulang yata ang tila ng damit mo. Kulang na lang kami. Nadismaya ka. Alam niyo, kung may nakikita natin na negative, that is a test. Testing yan. May apply. Kaya pinakita ng pag-testing yan. Ang pananampalataya mo. Yan lang ba ang dahilan para hiwalayan mo ang Panginoon? Kung minsan, kung may nakikita natin, ginagawa ng kapatid natin, huwag tayo lumalayo kay Lord. Hindi naman si Lord ang gumawa eh. Kung minsan, bakit yung tao, yung kapatid mo, ang gumawa, bakit patay ka pa basulan ni Lord? Ganun, minsan ka, hanggang gani ang Diyos ng aramid, ikaw
sa kunat, madyan na tao, apay ngayon na ni Apple, gusto di magpapasa. Di ba kung minsan akas dyan, nakita tayo, for example, nakita yung siya ko, apay nga, madiyon na dayaw ko ni Apple Diyos. Apay ngayon, kung siya naging baso ni dyan, hanot di man nga isuna. Amo yung titao, ay no, kuna tayo nga, is tinayon, umantang naman nakagbasbasol. Nung tulog ka na agdan at atin na ilawan. Yeah. Harakan, dilat tayo. Yeah. Harakan na ito'y dilat tayo, yeah. Isumat ka ka, duli, ti alad na, nagbigat pa rin, kaya maal-aladan kita naman, duli, di ba? Nag-asabay pa, wati-ul na. Sa dumul-ul, adalagarunan ti lips na, dakay nipon na. Awan na, nalusot lang na. Nag-reason pa, nagitingin nipon na. Ayan. Do not be easily discouraged. Tayo na. Amo yung never man na makarating kayo di papanan nyo no ijay pantanad na yun at ma-discourage kayo at kayo man na makasagdan. Yan. Kaya doon sa verse 25, makita natin doon that in spite of, let's continue to seek the Lord. Kahit anong mangyayari, paglingkuran pa rin natin ang Panginoon. Kahit ano ang gagawin natin. Alam niyo huwag tayong tumulat kay Peter. Huwag tayong tumulat kay Tagalog. Huwag tayong gumaya kay Peter. Siguro kung nanood kayo o nakinig kayo sa mga mensahe ko, si Peter, sabi ni Lord, adato, sabi ni Jesus, nanduti time, talikodan or you fall away. Sabi ni Peter, rino talikodan na ka, haan ka nga panawan. Na. Ray matay ang kapugin ka. Na. Sabi niya. Pero nung dumating na ang testing, ay lumistan siya na si Peter. Kung minsan ganun tayo, I will serve you, Lord, whatever happened. Pero kung darating na ang testing, wala na lumagistan siya na tayo kay Lord. Sana hindi mangyari. Hindi mangyari. Kaya napakaganda yung sabi niyo sa testimony ninyo, itong bagong taon, it's good for you to make a positive goal para kay Lord. Kanya dagdung-dung tatay. Ang kayo malaglag yung mga ay nanggugulin siya. Kala ba ninyo, wala ako. Behind the curtain. Dapat yun. Kung in case man na mali kayo na nakarating dito, sana nga kayo sa labas na nag-i-evangelize. Pero tingnan ninyo dahil maraming, sabi niya, mag-evangelize kami. Allah, dadagayong ijaan di makbunan. Ay, sana irasang kampay di kang evangelize. Akal-akal na lang, di pa kapyan. Alam ninyo kung minsan na magaling ang tao na kwan. Kaya, ganun ang gagawin natin. Tingnan natin ang mga negative na hindi kaaya-aya. Let's make it our goal na talagang magbago tayo. There must be a change. Kung hindi ka nagagamit sa taon ito, sasabihin mo, Lord, sa taon na nakaraan,
Lord, dapat sa taong ito, gamitin mo din ako. Gamitin mo ako. Kahit gusto kong magamit, Lord. Kahit ang tigur-gurak mo, kahit kumapapan niya sa mo. Di ba naman minsan kasi gusto mong mag-testimony, gusto mong ipalandakan ang kagandahan ng kabutihan ng Panginoon, pero hindi ka pa nakakatayo, ang tigur-gurak. Alam mo ang gagawin mo? Ang gagawin mo, mas lalong tumayo ka. Para yung tigur-gurak maiwan. Yan. Yes, you never release or you never get delivered kung hindi mo tayuan ang katotohanan. Ganon. Hanggat ano yan, ulit-ulitin mo. Kaya kung gusto mo talaga ma-deliver ka sa spirit of fear na yan, magpagamit ka kay Lord. Kung minsan mo nandito ka na, nakalimutan mo yung sasabihin mo dahil sa nervyos. Diba? Dahil na plano mo ang sabihin mo. Kung nandito ka na, napakatilaan mo. Pero ganun yung talaga. Pero at least, whatever things na masabi mo dito, kahit very short, planuhin mo, next time, talagang sabihin ko. Isulat mo kasi. Sulat mo. Para hindi mo makalimutan. Kasi kung punta ka kasi di ka, tigtigur dyan sa mo, gusto makalimutan mo na yung sasabihin mo. But you need to stand for the glory of God. Another thing that we could see here is, so that we could do and we could continue to go forward is, fight for your inheritance. Di ba sabi niya? Kahit sabi ninyo na aso ako, sabi niya. Pero kahit aso ako, may karapatan ako, sabi niya. May karapatan ako na kakain sa mga pagkain na nahulog mula sa lamisa ng ating amo. You fight for your inheritance. Ipaglaban natin. Anong inheritance sa Tagalog? Ipaglaban natin ang mga makalangit na mana natin. Hindi tayo basta madidismay. Kailangan na magiging matatag tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya makita natin dito, whatever testing, whatever trials, alam ninyo si Job. Si Job, siya ang isang example na kahit dumating ang pagsubok sa kanyang buhay, imagine, namatay ang anak niya, namatay ang asawa niya, ay yung mga animal niya. Pero alam niyo ang sagot niya. Doon sa Job chapter 1 verse 21. Ito ang paano humarap si Job 9 chapter 1 verse 21. Instead, sabi ni Job, nung nalaman niya na namatay ang anak na, namatay ang mga animal niya, alam niyo yung sabi niya, naked I came from my mother's womb, sabi niya, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Ang galing, ang grabe, ang katatag ni Job sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Kahit nawala na yung mga anak na, namatay na yung mga anak na, namatay yung mga animal. Grabe. Pero sabi niya, naked, walang-wala ako.
na lumabas sa sinapupunan ng aking nanay. At lamo-lamo ako, I will depart. Napakaganda. The Lord gave. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos ang humupa. May the name of the Lord be praised. Grabe ang katatag ni Job, ano? Ang pangalan pa rin ang Panginoon ang maitaas. Sabi, sana mayroon din tayong katatag na gano'n, ano? Na kahit anong pagsubok na darating sa ating buhay, sasabihin pa rin natin, Lord, Ikaw ang nagbigay, Ikaw ang nagbigay, Ikaw pa rin, Panginoon, ang may kapangyarihan. Pangalan mo pa rin ang papapuri. Ang kapatid namin, ang akala namin, parang wala nang wala nang pag-asa sa kasi sabi ni ate ko, kumusta si ate? Sabi ko, nung lalabas doon sa operation room, sabi niya, ate, talagang masakit ang kalooban ko at umiiyak ang kalooban ko, sabi niya. Kung pwede lang sana na mabaling lang ko mga ibinayang ko na. Tapos nung nag-text si Pastora na nagbisita, sabi niya, Bishop, let's continue to pray for your added, for miracle healing of the Lord. But we praise God dahil kinabukasan, inalis nila yung mga aparatos sa kanyang sa kanyang paghingaan. And kinabukasan, we praise the Lord dahil sabi ni ate, pumunta na si ate sa CR na kaya niya. Very fast ang recovery niya. And we are praying that is either 9 or 10 ay uuwi na sila sa Baguio. God is very, very good. Kaya, yan. Si Moses, alam niyo si Moses. Another example is Moses. Si Moses talagang kahit ano ang mga pangyayari, inlead pa rin niya ang mga alagad, ang mga anak ng Diyos noon sa wilderness. Complain ang mga tao. Pero, ano ang ginawa ni Moses? Patuloy pa rin. Tingnan na, basahin nga natin sa Exodus chapter 14. Let's start in verse 13. Moses answered the people, "Do not be afraid. Stand firm and you will see the deliverance of the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, you will never see again." Kasi yung mga Egyptian, hinahabol ang mga anak ng Diyos. Si Moses ang leader. Pero hindi nag-give up si Moses. Sabi pa rin niya, "Do not be afraid. Stand firm. You will see the deliverance. You will see what the Lord will do today." Ang mga Egyptians na ito na kumahabol sa akin, hindi ninyo makikita ulit. Ibig sabihin, nandoon yung faith. Kaya kailangan yung paglakad natin, pagsunod natin sa Panginoon, huwag natin kakayaan na yung faith natin ay magiging, anong tawag doon? Bumaba yung faith natin. Kaya anong nangyari? Tingnan natin, basahin natin. Let's go. The Lord will fight for you. O, tingnan ninyo. You need only to be still
sakay ni Moses ng plano niya. Now, ang maganda doon, kasi grabe ang ginagawa ng tao. Pero ang maganda kay Moses, umiyak sa Panginoon. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon, why are you crying? Tell the Israelites to move on! Tignan ninyo. Oh. Ang gagawin mo, tell the Israelites, sabihin mo pa rin sa kanila, move forward! Hallelujah! Ang galing mag-encourage si Lord, no? Huwag kang mag-give up, sabihin mo. Tuloy mo ang ginagawa mo, sabi ng Panginoon. Ituloy mo ang ministry mo. Ang ministry ni Moses dito, he is leading the people to go forward. Towards to the promised land. Yeah. Next verse. Raise your staff. Sabi ng, kasi nandoon na sila sa, sa sea. Raise your staff. Stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Siyempre si Moses, wala na, makukorner na sila. Yung mga Israelite, ay yung mga Egyptian, humahabol. Makukorner na sila, nalaki na sila doon sa hindi basta-basta yung sea. Pero tingnan ninyo, umiyak si Lord, kaya si Moses kay Lord. Anong ginawa ni Lord? Sabi niya, taas mo, i-raise yung staff mo, stretch mo doon. To the sea, divide the water, so that the Israelite can go. Alam niyo ang isang message nito? Sa oras, sa time na tayo'y makorner, na parang wala na tayong isitan, wala na tayong magawa, wala na, parang hopeless na tayo. Just cry out to the Lord. Amen. Just cry out to the Lord. And God will make a way. God will do miracle. Ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Next. Then Moses stretched out his hand over the sea. And all that night, the Lord drove sea back with a strong east wind and turned it into dry land. Talagang ganun ni Moses, nag-divide yung tubig. Kaya yan, dumating ang strong wind, kaya nagiging dry. Ang galing ni Lord. Sabi niya, sige Moses, stand your staff. See, divide. Sabi niya, see, divide. 2 equals dry land. Ang ganda, no? Ang galing. Ayan. Kaya, sabi niya, the waters were divided. Amen. Next verse. And the Israelites went through the sea on dry ground with a wall of water on the right and on the left. Kaya ito, tingnan ninyo. Sea divide, 2 equals dry land. Lumakad ang mga Israelite. Tapos sabi niya, yung wall doon, water. Nagiging ice. Nagiging ice siguro, no? Yung ice. Tapos, dumaan na ang mga Israelite doon sa dry ground. So makita natin, you will just imagine. Itong dito, itong tunnel dito. Alam niyo may tunnel dito ba? Yung tunnel na dumaan sa sea. Tubig yan. Tubig sa Pero gawa ng tao yan.
Hindi C, divide. Kasi ang miracle na ginawa ni Lord, talagang open yan. Wall lang yan. Wall yan. Ibig sabihin na, over that water is water. Water yan. Pero, gumawa si Lord ng spiritual wall. Miracle wall yan. Dumaan sila. Dry kalsada. Imagine. Kalsada na with a warm water on the right, on the left. Tignan ninyo. Next. The Egyptians pursued them, and all Pharaoh's horses and chariots and horsemen followed them into the sea. Yung mga Israelite ay yung mga Egyptians ay sumunod din sila. Oh, halik kayo, sabi nila. Halik kayo, we will follow them. Next. Kaya, try din nila. Try din nila na nagano doon, din ang mga kalaban doon. Next verse. During the last watch of the night, the Lord looked down from the pillar of fire and cloud at the Egyptian army and threw it into confusion. Oh, habang ang dami nilang malak, ang akala nila, applicable sila, nagbabakad rin doon sa dry land. Ang nangyari, there is a pillar of fire in cloud. At sabi dito, army, threw it into confusion. Ay, na-confuse sila. Confuse yung mga army na sumusunod sa mga Egyptians. Next. It made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. Natukol na hindi na doon mga pilpili. Siyempre, nagbabangkada. Ang gano'n na natukol. Naligat na ito nga mga drive, ano? And the Egyptians said, let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt. O, tingnan ninyo. Ay, alam nila. Wala. Layuan na din sila. Dahil ang Diyos nila nakikipaglaban sa atin. Sabi nila. Tingnan ninyo. God will fight for you. Eh, kung ano man, do not fight. Wala kang makikilaban. Doon ay kakagawang ka. Makilablaban din ka. Payaman kang makilaban. God will fight for you. Amen? God will fight for you. Tingnan ninyo. Alam ninyo, ang miracle. Ang miracles are the visual aid of God. Visual aid ni ang Diyos na ita. Miracle. No, makita ko matitao at makaadala. And next verse. Doon nangyari. The Lord said to Moses, ito, the Lord said to Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, stretch out your hand over the sea, so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and their horsemen. Iunat mo manan dito sa rukod mo. Tatlo agsubli manan di jay danong. Kaglabasan na dagiti Egyptian agraman dagiti chariots and horsemen. Next verse. Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak the sea went back to its place. Nagsuli jay pan. Awanan ni jay dryland nga kalsada. Ang akala kasi ng mga Egyptian, applicable din sila sa lumakad mo sa miracle ni Lord. Pero hindi pwede. The Egyptians were fleeing toward it,
and the Lord swept them into the sea. Nalamus na amin. Next verse. The water flowed back and covered the chariots and the horsemen, the entire army of Pharaoh that had followed the Israelites into the sea. Not one of them survived. Tingnan ninyo, mga kaibigan. Kung tayo'y kakapit sa Panginoon, patuloy pa rin tayo. Kahit sumusunod ang kaaway. Kahit sumusunod ang kaaway. Kung minsan parang nagipit na tayo, wala na tayong lusutan, dahil sina yan. Baybay na naawanan ng sutanda. But Moses cried out to the Lord. And God showed His miracle. Hallelujah! Ganun ang gawin natin. Huwag kayong magiging. Tuloy pa rin tayo. Tuloy pa rin tayo. Ganun din sa mga pagsubok sa buhay natin. Sige, tuloy pa rin tayo. In the New Testament, makita din natin dito si Paul. Dami din testing ni Paul. Daming testing ni Paul. Tingnan natin. Sa 2 Corinthians, chapter 11, verse 24 and 25. Sabi niya, 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. Bakit 40 lashes minus 1 pa? 39. Bakit hindi pa naging 40? Alam niyo kasi ito, according to scholar, sa time daw na yun, time ng mga kung papaluin mo daw sa lahat mo ang isang tao. At 39. Once na sa 39, hindi pa mamamatay ang tao. Pero once na nag-40 na, para iyan na ang hangganan ng buhay. Kaya minayusan nila naman. You will just imagine 39! Next. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. Next verse. Bitin kaya niya yung verses niya. The open sea. You imagine that? 3 times I was beaten. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. I spent night and day in the open sea. Anong pagsusunod doon? Hallelujah. Kaya makita natin dito, ang dami na pagsubok. Okay? Dami mga pagsubok. Kahit yung mga alagad ng Panginoon sa unang panahon. Hallelujah. Okay? Okay, basahin na lang natin dito sa ano. Thank you, Jesus. Ano yung text natin? 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 11. 11 verse 25. 23, 25. 25,
26. I spent a night and day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled, and I have often gone without sleep. I have known hunger and thirst, and I have often gone without food. I have been cold and naked. Beside everything else, I face daily the pressure of my concern for all the church. Tingnan ninyo. Pero, sabi niya, who is weak and I do not feel weak? Who is led into sin? I do not inwardly burn. If I must boast, I will boast of all the things that show my weakness. The God and the Father of the Lord Jesus Christ, who is to be praised forever, knows that I am lying. Kaya I am not lying. Alam niya, siya pa rin. Tingnan ninyo kung paano ang pagsurok din ni Paul. Ang napakaganda, sabi niya, but I'm always on the move. Alam ng Panginoon yan, hindi ako nagsisinungaling, sabi niya. Sana ganun din tayo. Kahit anong mga pagsubok na madadaanan natin, sige pa rin. On the move pa rin tayo na maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Dami kayong problema. Lalo na kayong mga may asawa. Dami kayong problema. Alam ko yan. Salamat kay Lord. Hindi namin kaya yan. Kaya hindi kami binigyan ng asawa. Pero kayo kaya ninyo yan. Kasama ninyo si Lord. Kasama ninyo si Lord. Problema sa asawa, problema sa anak, problema sa kung minsan takibyan ng problema. Daming problema. Trabaho, employment. But praise the Lord. Sana ang gagawin natin, on the move pa rin tayo. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya ito po ang conclusion verses natin. Sa James chapter 1 verse 12. Kaya sabi niya dito, blessed is the man who remains steadfast under trial. Galing. For when he has stood the test, he will receive the crown of life. Kaya mapalad ang tao na talagang nagre-remain pa rin na maging matatag kahit ang daming problema. Dahil sa katapusan ng mga problemang iyan, matatanggap mo ang crown of life. Kaya sa Galatians, last verse. Kaya sa Galatians chapter 6 verse 9, sabi niya dito, and let us not grow weary of doing good. For in the proper or in due season, we will reap if we do not give up. Amen. Wow! Kaya don't let us not grow weary. Let's continue to do good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Kaya huwag tayong mag-give up. Always pa rin
going forward. Yeah? Go forward pa rin tayo. Habang nabubuhay, sabihin natin kay Lord, Lord, tulungan mo ako na maglingkod. Tulungan mo ako na gumawa ng mga bagay-bagay para sa iyo. Sana Lord, pagdating mo, madadatnan mo ako na buhay na naglilingkod sa iyo. Amen? Yan. Kaya, ganun po ang gawin natin para tayo po ay makapagpatuloy sa ating journey going to the kingdom of God. Father God in heaven, thank you for your word that we have heard. I pray, O God, to just inculcate in our hearts. Ano man ang problema, Panginoon? Ano man ang mga bagay-bagay, Panginoon, na nararanasan namin sa mundong ito? Kung minsan parang pagod na kami. Kung minsan parang sasabihin namin, tama na. But Lord, thank you sa salita mo. Thank you that despite of, sinabi mo na patuloy pa rin kami na maglingkod sa iyo. Hanapin pa rin namin na maglingkod sa iyo. Dahil alam po namin na may nag-aantay. At sinabi mo, mapalad ang tao na patuloy na nakatayo kahit sa mga oras ng pagsubok. Dahil ang reward ay nag-aantay. So Father, I pray, bless your people. Bless everyone. Strengthen everyone. Empower each and every one of us, Lord. So that in times of trials, Lord, ikaw pa rin Apo. Ikaw pa rin, Panginoon, ang paglilingkuran namin at hahanapin namin sa aming paglilingkod sa aming buhay. Father, thank you. Bless now your people, O God. Bless each and every one, even those who are joining online. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you very much. God bless you.